Ang pag-aaralan po natin sa oras na ito, John chapter 3 verse 1 to 7. The title of this message po, ito ang mensahe natin, The People Who Belong to the Kingdom of God. Ang mga tao hong kabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. May subtitle ho ang mensahe natin ngayon, Heirs of God's Kingdom, mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ang ganda lang tingnan na tayo pala ho na nandito ngayon bilang mga Kristiyano tumanggap kay Jesus. Hindi lang tayo ho yung mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos, hindi lang tayo binilang niya, tayo po ay sinama niya sa tagapagmana ng kanyang kaharian. Amen po ba tayo dyan? Mga kapatid, tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos sa langit. Not everyone desires to be part of God's kingdom, which is why not everyone will inherit His kingdom. Hindi lahat ng mga tao ho ay nagsumikap o nagkaroon ng pagnanasa na mapahabilang sa pinag-aarian ng Diyos. Kaya naman, hindi lahat ng tao magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Hindi ho lahat. Makikita natin mamaya, may mga example dito, may mga tao dito, nagtanong kung paano pagharian, paano mapabilang sa kingdom. Nagtanong lang din sila, pero hindi sila ho napagharian ng Diyos. Bakit po? Hindi sila willing. So maraming mga tao naririnig na nila may kingdom ng Diyos, at sa kingdom ng Diyos, nandun yung kaligtasan na yon kabilang sa kingdom ng Panginoon, pero maraming mga tao hindi maliligtas dahil hindi sila nagnasa or hindi nila ninais maranasan ang pag-aari ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi lahat ng tao magmamana ng kaharian ng Diyos sa langit kasi hindi lahat naniwala sa kaharian ng Diyos. Nakakalungkot, pero yun ho ang realidad. Okay? Sabi dito, what is the kingdom of God? Balikan natin ho itong definition ng God's kingdom. It refers to God's reign and rule. Pag sinabi hong kingdom, ang una ho natin dapat ho isipin dyan, yan ho ang paghahari at yan ho ang pamumuno ng Diyos. Saan? Okay, unahin natin ho dito. Pag sinabi ho sa malakihong idea, ang Diyos ang naghahari at namumuno sa buong nilikha, sa buong universe. Si Lord ang naghahari, kaya nga ho siya yung nagro-rule and reign sa buong mundo. Alam niyo ho bang alam ng Diyos na may gera? Alam ng Panginoon kung kailan matatapos ang gera? At sinabi niya sa kawikaan, may panahon ng kapayapaan, may panahon ng gera. Nakasulat sa Bible, may panahon po yan lahat. Kaya lang ang tanong, kailan matatapos? Hindi natin alam. So ang Diyos natin no, ay Diyos, hindi siya magbabago. Siya pa rin ang Diyos ng sanlibutan, siya pa rin ang Diyos ng sangkatauhan. At ang pangalawa, sabi dito, siya ang Diyos na namumuno at naghahari sa mga tao ho, ang puso ay handa ho magpasakop sa kanyang kapangyarihan. Yan. Yan yung pinaka-narrow na message doon sa pangalawa. Then sabi dito ho, ang kingdom of God, it is a present spiritual reality. So ngayon ho, ang kingdom ng Panginoon na nandun sa langit ay mayroong spiritual reality sa ating kalagitnaan sa oras na ito dahil sa lugar na to, ang hari ay si Jesus. Amen po. At tayo ang kanyang kingdom. Spiritual. So sa oras na ito, nakapaloob tayo sa kaharian ng Panginoon, then tayo ang kingdom ng Panginoon. So ang kingdom, hindi lang pala sa lugar, hindi lang sa structure, ang kingdom ay nandun mismo sa faith, sa puso ng tao. Tayo ang kingdom ng Panginoon. Pero hindi ho doon matatapos sa spiritual reality lang. Sa spiritual kasi, nag-i-exist sila pero hindi natin nakikita. Hindi papayag ang Diyos na ang kingdom niya hindi natin makita, kaya magkakaroon ng future physical realm. Yung kingdom na nandito ngayon sa ating kalagitnaan na spiritual, darating ang panahon pagpunta natin sa langit, makikita natin physically, totoo yung kingdom ng Diyos. May hipo, may enjoy. Hindi ho papayag ang Diyos na ang kanyang kaharian, yung kingdom niya ay mas maganda yung kingdom na nasa mundo. Wala ho. Wala ho panama yung kingdom na nandito sa mundo. Ang kingdom pa rin ng Diyos ang pinakamaganda. At take note, ikaw ay tagapagmana ng kingdom na yon. Okay, balikan natin lahat yan. Sa kingdom ng Panginoon, mayroong reality at mayroong spiritual reality. Andito na siya ngayon sa kasalukuyan, ikaw at ako nandoon. At sa physical realm, doon tayo ho nakadestined mapunta. Sa physical realm. Kawawa yung mga tao hindi makakaranas niyan. Okay? Balikan ko lang the title of this message, The People Who Belong to the Kingdom of God. Gawin natin na masigla ang mensahe ng Panginoon sa oras na to. Okay. Ang tanong ho natin sasagutin, sabi dito, who are the people who belong to the Kingdom of God? Sino nga ho ba? Yung mga tao ho kabilang sa kaharian ng Diyos sa langit. Tingnan nyo ho yung katabi nyo, baka yan ay... Ayan, yan, tingnan nyo lang po. Huwag nyo husgahan yan, kasi kasama naman talaga yan eh.
Okay, sino ho ba ang mga tao hong kabilang sa kaharian ng Diyos sa langit? May 4 na points at dalangin ko itong 4 na to makita sa buhay natin. Dahil nakakatakot ho kung mayroon ka lang isang katangian dito tapos hindi pa ho solid. Hindi pa ho nayayanig pa dahil may gera. Hindi ho. Dapat ho itong mga katangian na ito ng isang tao hong kabilang sa kaharian ng Diyos sa langit ay dapat founded, dapat firm, dapat ho matikas, dapat ho matatag, matibay. Then ang una, sabi dito, who are the people who are belong to the kingdom of God? They are those people who are born again. Born again na ba yung katabi mo? Bigla ka nagkaroon ng doubt. Okay? Alam nyo, kaya hindi tayo makapag-amen dahil hindi natin alam yung word na born again. Okay, balikan natin yung conversation ni Jesus Christ at ni Nicodemo. Tingnan nyo ang conversation nila. Balikan ko lang, babasahin ko. May isang pariseo o pariseyo na nagngangalang Nicodemo. Okay? Yung pariseo at the time, lagi ko binabanggit sa inyo, ang pariseo ho ay matalino sa Biblia. Pero sabi ni Nicodemo, sabi niya dito ho, Rabbi o Rabay, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos sapagkat wala makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. So, malinaw kay Nicodemo na si Jesus Christ ay mula sa Diyos. Hindi niya sinasabing siya ay Diyos, pero ikaw ay mula sa Diyos. Bakit po? Minanmanan ni Nicodemo ang buhay ng ministry ni Jesus Christ. Madilim mo ang senaryo na ito at ang sabi ni Nicodemo, sasadyain ko si Lord kasi mayroon akong tanong na hindi kayang sagutin ng kapwa ko pariseo. Ano yung tatanong niya? Okay? Ang tanong niya, anong tanong dyan? Mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot sa Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Meaning, may tinatanong si Nicodemo doon, sinasabi niya, Lord, paano ma-born again? Okay, ang sagot ni Jesus Christ, mahiwaga dahil walang makagagawang tao na ma-born again yung sarili niya. Hindi natin kaya. Okay? So sabi ni Jesus Christ, sumagot siya, tandaan mo ang sinasabi ko, malibang ipanganak siya, muli ang isang tao, hindi siya makikita o hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Makikita pa lang to. Okay, sunod na verse, paano may papanganak na muli ang isang taong matanda na, makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muli ipanganak? Tanong ni Nicodemo, sagot naman ni Jesus, tandaan mo, sinasabi kong ito, maliban ng isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Una, ang tao ay kailangan ma-born again para makita niya ang kaharian ng Diyos. Okay, makita pa lang, wala pa yung experience. So sabi ni Lord Jesus Christ, pangalawa, kailangan ma-born again ng isang tao para hindi niya lang makita ang kaharian ng Diyos, maranasan niya. Ang kaharian ng Diyos, ganito ang definition niyan sa mababaw ho na paraan. Pag ang isang tao ho ay pinaghaharian na ng Panginoon dito ho sa physical realm, ito mundo, kahit mayroong pagsubok na napakatitindi, mayroon siyang kaloob-loobang saya, mayroon siyang kaloob-loobang kapayapaan na hindi kayang tinagin ng problema sa mundo. Meron po ba kayo nun? Gera na ho pero nakakatulog ka ng mahimbing. May problema pero nakukuha mo pa rin ngumiti. May problema na pero nakukuha mo pa rin magtagumpay. Then, kasi bakit po? May something sa kaloob-looban mo na naghahari sa puso mo. Ikaw kasi ang kingdom ng Panginoon. Okay, makikita natin mamaya yung mga tao hong wala hong part sa kingdom ng Panginoon. Okay. Tubig at ang Espiritu, sabi ni Jesus, ang taong ipinanganak sa laman ay laman, tayo po yun, isinilang tayo ng ating ina. So, hindi tayo born again. Pero sabi ng Panginoon, kailangan natin ma-born again. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. So, lahat ng tao na gustong mapagharian ng Diyos at gustong makita, maranasan ang kaharian ng Diyos, sabi ho ng qualification, sabi ho ng requirements, kailangan ma-born again. Then, paano ho yung mga taong ayaw ma-born again? Hindi nila makikita, hindi nila mararanasan ang kingdom ng Diyos. Dahil ang requirements ng Panginoon, kailangan mo ma-born again. Hindi mo kailangan magbago ng relihiyon, hindi mo kailangan magbago ng simbahan, kailangan mo magkaroon ng relasyon kay Jesus para ma-born again ang isang tao. So ang tanong, paano ho nagkaroon ng proseso? Paano ho ang proseso na ginawa sa atin ng Diyos, kaya tayo na-born again? Huwag natin kakalimutan na kaya tayo na-born again sa pamamagitan ng spiritual. Kasi ang word na born again, ang isang word po niyan ay spiritual birth, rebirth.
Diba? Kasi yung ipinanganak tayo sa laman, yan ang una natin birthday. Pero nung ipinanganak ka sa Espiritu, nung na-born again ka through the Holy Spirit, nagkaroon tayo ng rebirthing, nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. Okay? So ang proseso ng Panginoon para ma-born again ng isang tao, kailangan hong kumilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay at tuturuan tayo ng banal na Espiritu umamin. Yung repentance, ituturo sa atin ng banal na Espiritu, ikukonvict niya tayo na tayo ho ay papatunayan ng banal na Espiritu na tayong mga tao ay makasalanan. Alam niyo ho, sa mundong ito, maraming makasalanan, ayaw umaming makasalanan. At ang sabi ng Biblia, walang sino man tao ang nabuhay at mabubuhay sa mundo na hindi nagkasala, sapagkat lahat ay may naman ang kasalanan mula kay Eva at Adan. So ngayon ho, dahil hinanap tayo ng Diyos, nasumpungan tayo, binigyan niya tayo ng banal na Espiritu, ang una kong gagawin ng banal na Espiritu, ikukonvict niya tayo at sasabihin niya makasalanan tayo. Then ang tugon natin, magre-repent tayo. Okay, para ma-born again, una magre-repent tayo, pangalawa ho, mananalig tayo kay Jesus Christ. Pagka nananalig tayo, then ang kasunod niyan, confession, meaning pag sinabing nananalig ka sa Panginoon, i-confess mo siya na, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Confession. Then, ano ang sunod po dyan? Surrender. Okay? Nag-confess ka na kasi nag-repent ka sa Panginoon. Then totally, isusuko mo ang buong buhay mo sa Panginoon. Then ang equal ho niyan, lalabas ho yung new creation. Doon ho tayo na born again. So ang pagiging born again po ay may proseso. Hindi ho yan agad-agad nangyayari. So ang pagiging born again, may proseso na kailangan mong pagdaanan at hindi ikaw magbabago sa iyong buhay, babaguhin ka ng Diyos kapag ginusto mo. Okay, may part pa rin pala tayo, no? May part pa rin tayo. Tingnan mo, maraming mga tao ho, gustong baguhin ng Diyos, ayaw nila. So may part pa rin tayo. Kailangan mayroong agreement, kailangan willing ka magpabago. Amen po ba? Kailangan willing ho tayo magpabago. So yun ang una hong pagkakilala ng mga tao hong kabilang sa kaharian ng Diyos, dapat siya po ay born again. Huwag niyong kakalimutan yan. Ngayon, pag may nagtanong sa'yo, bro, sister, born again ka ba? Wag ho kayong mahiya. Yes. Wag ho kayo. Nahihiya ho ba kayo? Kailangan i-claim natin, opo, born again ako. Minsan nakakahiya kung hindi nakikita sa buhay. Dahil ho, hindi ka dapat lang matatapos sa pagiging born again, pupunta tayo sa pangalawang point, sabi dito ho, who are the people who belong to the kingdom of God? They are those people who are born again and poor in spirit. At medyo malalim yung word, no? Poor in spirit, ibig sabihin, no? Pag sinabi yung poor in spirit, ano sa Tagalog yan? Dapat ikaw ay mahirap sa espiritu. Na Tagalog, ano? Pero ganito ang meaning yan. Yung salitang poor in spirit, ito ho ang kahulugan yan, those who recognize their needs for God. Yung mga tao ho na walang ibang inaasahan, kundi tanging Diyos lamang. Okay, basahin po natin sa Mateo. Mateo chapter 5 verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ang mga taong kabilang sa langit, sa kaharian ng Diyos sa langit, yung mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Amen. Amen po ba? May inaasahan ka pa bang iba sa buhay mo? Mag-ingat ka kasi baka ho yung inaasahan mo, mas matindi ang asa mo dyan kaysa Diyos. Meaning, kung sino yung inaasahan mo, yun yung naghahari sa buhay mo. Okay? Bibigyan ko kayo ng sample. Ang sabi dito, may dalawang uri ng tao na hindi pinaghaharian ng Diyos. Mga taong hindi pinaghaharian ng Diyos, naalala niyo yung kwento ng binatang mayaman? Dahil sa binatang mayaman na ito, lahat ng mayaman nadamay. Wala namang kinalaman yung ibang mayaman dahil sa binatang mayaman na ito sa Bible, nadamay lahat. Okay, ano ho ba nakapaloob doon? Sabi dito ho, ito ang sabi ng Diyos, sa binatang mayaman, napakahirap sa isang mayaman ang mapasakop sa kaharian ng langit. Then lahat ng mayaman nadamay kasi ang akala ng marami, sa basa niya sa Biblia, sabi ko sa iyo ang mayaman mahirap pasakop sa Panginoon. Ang totoo, pag binasa natin siya ng plain, yun ang meaning. Pero pag binasa mo ito, ang context nito, mayamang hindi umaasa sa Diyos. Maraming mayaman sa panahon natin ngayon. Mayaman sila, pero ang pag-asa nila sa Diyos. Malinaw po ba? Hindi ho lahat ng mayaman mahirap pagharian. Ang totoo, maraming born again na mayaman. Basahin ninyo ang context nito. Yung lalaking binatang mayaman, kaya hindi siya pinagharian ng Panginoon, una, umaasa siya sa yaman niya.
Sabi niya sa Panginoon, Lord, paano po mapabilang sa kingdom? Lord, paano po ako makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit? Sabi ng Panginoon, ganito ang gawin mo. Totally, i-deny mo lahat. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, then yung napagbentahan mo, ibigay mo sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Hindi ko nagawa ng binatang mayaman kasi ubod siya ng yaman at yung yaman niya ang tunay niyang kingdom. Take note, kung ano yung kingdom mo, hindi mo kaya yun ipagpapalit sa Diyos. Tingnan mo ang ginawa ng binatang mayaman. May kingdom na siya, ang kingdom niya, yung yaman niya, hindi niya nakita na mas mayaman si Lord. Amen. Mas mayaman si Lord na nag-alok sa kanya at nagsabi, ang kingdom sa langit walang-wala dyan sa kingdom na pinagmamalaki mo. Pero alam mo yung binatang mayaman, umalis siya, laylay ang balikat, nakayuko, kasi bakit po? Hindi ho niya kayang isurrender yung kingdom na meron siya sa kingdom na inaalok ng Panginoon. Sayang, nagtanong lang din naman, hindi pa niya pinintahan. Tama? So, ang tanong ko sa inyo, ano ang kingdom mo ngayon? Pastor, ang kingdom ko ngayon sa kasalukuyan ay yung trabaho ko. Nakakalungkot naman. Sayang, sayang yung kingdom na inaalok ng Panginoon. Sa kingdom ng Panginoon, hindi mo trabaho ang inaalok. Salvation. Okay? So yung binatang mayaman pa lang yan. Okay, balikan ko lang sabi dito, yung salita mo for in spirit, yan yung mga tao po na talagang ang inaasahan lamang ay Diyos. According sa binasa natin kanina. May isa pa po na uri ng tao na hindi pinaghaharian ng Diyos. Bukod sa mayaman, pangalawa, yung mga tao ho, kagaya ng binhing nahulog sa dawagan. Sila yung mga tao na nag-pray. Sabi nila, Lord, bigyan mo ako nito. Lord, bigyan mo ako ng ganyan. Then, tinugon ng Diyos. Pero sa kaduluduluhan, ang naging kingdom nila, hindi na si Lord. Ang naging kingdom nila, yung tugon ng Diyos. Alam niyo ho, ang nangyari sa bining nahulog sa dawagan, nakapokus na lang siya doon sa mga pagpapala at naging abala na siya, kaya wala nang time siya kay Lord. Kapatid, nag-pray ka, di ba, ng trabaho? Tinugong ka ng Panginoon. Pag mong gawing kingdom, yung trabaho mo. Si Lord pa rin dapat ang kingdom mo. Amen po? Baliktad eh. Lord, ganito ganyan. Ikaw ang kingdom ko. Ayan, nag-pray. So, tinugon, nabago yung kanyang kingdom. Kaya ngayon, ang hirap niya makawala. Kasi yung kingdom niya before na si God, nailagay niya sa dulo. Hindi na si Lord ang priority. Tandaan natin, sa kingdom ni Lord, kailangan siya ang priority. Alam niyo, sa totoo lang, pag umasa ka sa Panginoon, may miracle na gagawin si Lord. Kaya lang dapat totoo ka sa Lord. Kapatid, kung meron kang problema, ang payo ko sa iyo, maging totoo ka kay Lord, umamin ka kay Lord, Lord, hindi ko to kaya. Ay, financial problem ka, ilapat mo kay Lord. Okay? Who are the people who belongs to the kingdom of God? They are those people who are born again. Lagi natin sinasama yung born again Hindi pwede kung gawin mo itong bagay na nasa dulo pero hindi ka born again. Dahil ang unang requirements para mapunta ka o mapagharian ka ng Diyos, kailangan ikaw ay born again. Amen po. Kailangan ikaw ay born again. Those people who are born again and have a childlike character. Ang pinaghaharian ng Diyos ay yung mga taong may katulad ng katangian ng sa bata. Alam niyo ba ang bata ang pinakamadaling akayin? Sabihan mo lang sa bata, mayroon akong kwento, wala pang pera, walang candy, may kwento ka pa lang, yung bata pupunta. Mateo chapter 19 verse 14, sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Pinangangaralan ng Panginoon dito, dalawa. Yung mga disipulo niya, pagod na pagod sila. Ang context niyan, pagod na pagod sila kasi galing sila sa napakatinding misyon. Paglapag nila doon sa bayan, nagdatingan ng mga nanay, bit-bit yung mga baby nila. Bit-bit yung mga batang nagtatakbuhan, lalapit kay Jesus. Sabi ng mga disipulo, lumayo kayo kay Jesus! Grabe yung mga disipulo. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo, ano lang ginagawa nyo? Palapitin nyo sa akin ng mga bata dahil sa mga bata, nagsisimula ang paghahari ng Diyos. Tingnan natin kung bakit ko nasabi po yan. Okay? Mayroon tatlong karakteristika mga bata o karakter ng mga bata na dapat meron din tayo. Mga bata humble. At ang totoo naman talagang katangian ng mga bata, sila po'y mapagpakumbaba. Ang mga bata, yung mayabang kung may nagtuturo at may nakikita. Pero ang tunay mong karakter ng mga bata, yan ay mga mapagpakumbaba. Pangalawa, ang sabi dito, yung mga bata, dependent. Wala kang bata na nakita na nagbabiyahe mag-isa. Ang gusto ng katangian ng Panginoon sa mga anak niya at sa mga taong pinag-aarian niya, katulad ng bata, dependent sa Diyos.
Lord, mayroon akong plano, pero Lord, kung itong plano ko hindi mo sasamahan, hindi ko itutuloy. Kasi bakit? Dependent ka sa Diyos. Minsan, nakakalungkot na senaryo, dahil may edad na tayo, meron na tayong sariling knowledge, may sarili na tayong wisdom, may mga lakad tayong ayaw natin isama si Lord. Mali. Isa sa katangian na gusto at pinag-aarian ng Diyos na tao, mga taong dependent sa Diyos. Pastor, parang ang pangit tingnan nun. Ang laki ko na, tapos dependent pa rin ako sa Diyos. Yun ho, ang gusto ng Panginoon. Hindi ho natin dapat kontrahin yun. Ibig sabihin ng salitang dependent sa Panginoon, wala kang kilos na hindi ka nagsasabi sa Lord kasi bakit ayaw mong magkamali. Although sa mundo, sabi okay lang magkamali para matuto. Pwede naman matuto nang hindi na nagkakamali. Sa Diyos, hindi na kailangan yun. Kung talagang totally, magde-dependent tayo sa Panginoon. Kaya lang, may mga time, inaalaw din ng Panginoon, na tayo ho, yung gustong lumayo kay Lord, umalis sa Panginoon, inaalaw din ng Panginoon, para ho, ma-realize nung bata na yon, yung tao na yun na umalis sa presensya ng Panginoon, babalik ako kay Lord, kasi dito sa mundong ito, wala hong kaligtasan, nasa presensya lang ni Lord. Mapanganib ang mundong ito. Sa mundong ito, mapanganib. Kung hindi ka magpapasama sa Diyos, kapatid, nakakatakot ba kayo ay maligaw, mapahamak, at ang pinaka-nakakatakot na pinaka-last na senaryo na pwede mo maranasan, mamatay. Di ba? Ang plano lang naman ng Diablo, 3. Pumatay, magwasak at manira. Once na hindi ka nakadependent sa Diyos at nakadependent ka sa iyong sariling karunungan, pwede ho mangyari sa atin yun. Okay, sila ho yung mga taong openness, meron silang bukas na puso, bukas sila sa pagtuturo, meron silang puso na handa hong magpaturo. Kaya ho, sabi dito ho, yung mga tao ho pinaghaharian ng Diyos ay yung mga tao ho mapagpakumbaba. Subukan nyo ho pag ang isang tao ho yumabang na. Ayaw na niyan magpaturo, nawawala sa kanya yung openness kasi mayroon na siyang dunong, mayroon na siyang yabang, nawawala sa kanya yung dependency, nawawala yan kasi bakit? May angas na sa kanyang buhay. Kapatid, kapag pinagpala ka ng Panginoon, inangat ka ng Panginoon, huwag mo kalimutang dumepende pa rin sa Diyos. Dahil pag nawala sa iyo yung karakteristik na yan, isa lang ang sure ako, hindi na Diyos ang may-ari at tagahari sa iyong buhay. Amen po. Ang sayang tingnan sa simbahan ito, pag dumating sa time may pinagpala, pinagyaman ng Panginoon, pero Diyos pa rin ang kanyang priority, din yun ang pinakamagandang picture ng isang taong matagumpay. Amen po. Last point, who are the people who belong to the kingdom of God? They are those people who are born again and do the will of God. Dito tayo magtatapos. Ang mga tao hong pinaghaharian ng Diyos ay yung mga tao hong, sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Hindi lahat. Sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung mga tao hong pinaghaharian ng Diyos, sila ho yung mga sila ho yung mga obedient. Sila ho yung mga masusunurin sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Mahirap gawin ang gusto ng Diyos, pero kapatid, you know ang requirements ng Panginoon. Born again na tayo. So itong obedient na ito, araw-araw ho natin itong ina-apply. May trabaho ka man, meron ka sa pag-aaral, sana ho i-practice ninyo. Okay po, tatapusin natin ito sa 2 na lang slide. Conclusion, the people who belong to the kingdom of God are those people who are born again. Yan ang una. Those people who are poor in spirit, childlike character, do the will of God. At ang sabi dito, these are the identities of those who reign and inherit the kingdom of God. Ito ang mga pagkakakilanlan ng mga tao hong magmamana ng kaharian ng Diyos sa langit, mga born again. Ang born again ay hindi sa relihiyon, ito yung relasyon. So, nung nakipagrelasyon tayo sa Panginoon, hindi sa pastor, hindi sa church, kay Jesus tayo nakipagrelasyon, then nagkaroon ng pagbabago yung kaloob-looban natin, then ang declare sa atin ng Panginoon, ikaw ay bago ng nilalang, yung luma mong pagkatao ay hindi na dapat nakikita. Meron pa rin ba tayo lumang pagkatao? Ang luma nating pagkatao, kapatid, sasabihin ko lang po sa inyo, andyan pa rin yan hanggang sa tayo ay mamatay. Kaya, ang pakainin mo lagi ay yung bago mong pagkatao at wag yung luma. Pwede kayang bumalik yung luma nating pagkatao? Pwede. Ang sagot ay, pwede. Depende kung alin yung pinapractice mo araw-araw. Kung ang pinapractice mo araw-araw ay yung bago mong pagkatao, ganyan mo ang makikita sa buhay mo. Pero paano, yung Lunes hanggang Sabado, ano ang buhay na ginagamit mo? Yung luma o yung bago? Pastor, yung dalawa. Adoy. Ang tawag doon natin ay karnal. Depende sa harap.
Pastor, depende sa celebration. Okay, balikan ko lang ha. Tayo po ay mga born again na at dapat makita sa atin yung bago ng pagkatao. Okay, meron na tayong bagong pagkatao. Okay, sa application, 4 po ito. Bilang mga taong pinag-aarihan ng Diyos, mamuhay at ipakita natin ang mga bagong pagkatao na meron na tayo. Good news, meron na tayong bagong pagkatao. Sabi ko sa inyo, sa tanang buhay ba natin, naisip natin na tayo ay mabuborn again? Naisip nyo ba sa tanang buhay nyo na linggo-linggo nagsisimba ka na? Parang kung iisipin mo yung dati mong pamumuhay, ikaw yung nandidiri sa simbahan, ikaw yung takot na takot sa simbahan dahil masusunog ka pag pumasok ng church. Pero ngayon nandito ka na, kada linggo. Naisip mo ba isang araw sa sarili mo na ikaw yung isang tao magbabasa ng Biblia at mangangaral ng salita ng Diyos? Sa hinagap, hindi mo yan alam dahil ayaw mo. Pero kapatid, makikita na sa buhay natin, born again ka na talaga. Bakit po? Hindi ka na lang nagyayak doon sa church, doon ka na halos gustong tumira. Yung Bible na dating gusto mong layuan dahil banal, ngayon ay niyayakap mo na. Yung dati mong hallelujah na word na sinasabi mo baduy, ngayon yun na yung expression mo. Okay? Mamuhay tayo na may lubos na pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Huwag nating tularan yung binatang mayaman. Huwag nating tutularan yung tao na nandun sa dawagan na nakalimutan yung nagpala dahil nakapokus na siya sa pagpapala. Kapatid, pag pinagpala tayo ng Panginoon, lalo tayong ma-inlove sa Diyos at lalo natin siyang unahin. Tularan natin ang mga mabubuting katangian ng mga bata. Huwag niyong kakalimutan na yung mga bata, madaling kausap. Ang mga bata po ba may issue? Hindi po may issue ang mga bata. Tularan natin ang ugali ng mga bata. Maging masunurin tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos, kahit mahirap, tanda na siya na talagang pinaghahari na natin sa ating buhay ay ang Diyos. Ang Diyos na may-ari ng ating buhay, kung ang ating gusto, hindi na nasusunod. Kung gusto na ng Panginoon ang nasusunod sa ating buhay. Lord, gustong-gusto ko yung bagay na ito, pero Lord, tingin ko hindi nyo gusto, titigilan ko. Powerful. Patunay lang yun na hindi na ikaw yung hari ng iyong buhay, si Jesus na ang hari ng iyong buhay. Kahit gustong-gusto mo. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Panapakan po natin. The people who belong to the kingdom of God.